Hello, good evening. Magandang araw po sa ating lahat. So yung music na yan ay kanta ni Professor Cielo Magno. Patungkol yan sa mga korap na politiko. So yung usapin ng corruption yan ay hindi nawawala sa ating lipunan. Kaya minsan pag patulog-tulog tayo mga mamamayan, iiral uli at mamamayagpag yung mga corrupt na yan. At speaking of corruption, so hindi magandang balita para doon sa mga sangkot dyan sa flood control na si Senator Panfilo Lacson ay babalik na bilang chairman ng committee on ng Blue Ribbon Committee. So yung nangunguna dyan sa investigasyon sa mga ghost project ng DPWH, kasangkot ang ilang mga kontraktor at mga politiko, no, na nandiyan sa Kongreso at sa Senado. So hindi magandang balita yan para sa mga korap na politiko, pero magandang balita para sa mga mamamayan na umaasa na mapapanagot natin yung mga sangkot dyan sa corruption. Kasi nga doon sa investigasyon na isinasagawa ng ICI, yung binuong komisyon ng ating Pangulo, yung Independent Commission on Infrastructure, hindi natin nakikita, walang transparency. Hindi natin nadidinig kung ano yung mga napag-uusapan doon sa mga pagdinig na ginagawa nila. Pero diyan sa Blue Ribbon Committee, medyo may transparency tayo nakikita kasi nadidinig natin kung ano yung mga sinasabi ng mga testigo dyan sa bawat hearing ng committee, ng Blue Ribbon Committee. At isa nga sa magandang tutukan dyan ay yung testigo na ipresenta ng ilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, yung si Gutesa, na napatunayan ng RTC na ang kanyang isinumiting dokumento, yung kanyang sworn statement na pinanotaryuhan ay peke nga yung notaryo. Hindi talaga yung abogado yung nagnotaryo at magkaiba yung perma na ayon doon sa resulta ng pagsisiyasat ng korte, no. Subalit hindi naman ibig sabihin fake yung notaryo, ay wala ng bisa yung kanyang mga sinabi diyan sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Kasi siya ay nanumpa din diyan sa bago magsalita o bago magbigay ng kanyang statement diyan sa Blue Ribbon Committee. Yun nga lang ay kapag ganun bang mga pagkakataon na ang isang testigo ay nagsinungaling doon sa ilang bagay, katulad halimbawa sa simpleng pagnonotaryo lang ng abogado, ay paniniwalaan ba natin o magiging credible ba yung kanyang mga sasabihin pa. So yan ay malalaman natin doon sa mga susunod na pagdinig at kung ano ang mangyayari doon sa pagpapatuloy ng mga hearing dyan patungkol sa corruption sa DPWH. Kasi napaka-importanteng bagay na dapat bantayan natin yan, sapagkat doon sa PDAP ay halos ligtas lahat ng mga kasangkot
Nung huli lang ay naabsuelto na si dating Senador Enrile at ang kanyang mga kasama. Tapos ngayon, ito na naman, no, nawawala ng tiwala ang mamamayan. Kung kaya bang mapanagot yung mga korap na yan. So, kaya dapat ay alerto tayo, nagmamatsyag tayo. At responsibilidad natin yung bawat Pilipino na bantayan yung kaban ng bayan. Sapagkat yan ay ating pera. Yan ay galing sa pinagsama-samang buwis ng mamamayan. At saka hindi lang dapat ang DPWH, hindi lang dapat ang national government ang bantayan natin. Madami din tayong dapat bantayan sa mga lokal na pamahalaan, mismong doon sa ating barangay o kung saang ahensya tayo nabibilang. Ako halimbawa sa DepEd, kinakailangan ding magbantay din ako o magbantay din kami mga teachers doon sa paggamit ng pondo ng mga eskwelahan na kinabibilangan namin o kaya ng Department of Education, kasi meron din kaming mga MOOE o na mga maintenance and other operating expenses. May budget din kami dyan. So, kailangan alerto din kami at tinitingnan din namin kung nasa maayos na paggasta ba ang tinatahak ng aming mga kinabibilangang ahensya. Yan din sa ating mga barangay. So dapat ay lahat tayo nakikisangkot, lahat tayo nakikialam at inaalam natin kung tama ba o mali yung mga paggastos na yan. Kasi pagka walang nagbabantay, doon papasok yung mga sabwata, no, ng mga hindi magandang gawain, practices diyan sa paggastos sa ating budget.